Hi Libra, this is Jav. Welcome po sa ating channel. By the way, Libra, this is your weekly Gabay Tarot reading ngayong June 8 to 14, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang kabay lamang. Tandaan Libra, ito po ay general reading. Mga parating po para kay Libra. Oh. May nakita ko ditong nag-staycation sa bahay kasi gustong magpahinga. Which is good kasi nagkaroon ka ng time sa iyong sarili. May nakita rin ako dito nag-uusap tungkol sa property. At, may nakabenta ng bahay. May nakabenta ng bahay. May nakita rin ako ditong magpapatayo bahay. Pwedeng, pero most likely bahay to eh. Pwede din naman na negosyo. At ang sabi ng yung card dito, na may nag-uusap na grupo ng tao tungkol sa domestic matters. Family harmony. Yes, family harmony, emotional bonds. Gustong-gusto mo magstay sa bahay kasi you felt calm, relaxed, and security pag nasa bahay ka. And may bagong project nga May bagong project kayo, Libra. Okay. Dalawang card po mismo ang nag-confirm dito na gusto mong mag-staycation sa bahay. Pwedeng para makapag-rest day, makapag-relax nga. Oo. At gusto mo din makapag-isip ng maayos. Kasi it might be ang ugali mo, Libra, yung makapag-isip ng maayos kung space muna, me time muna, alone time muna, yung makapagpahinga muna para makapag-isip ng maayos. 'Di ba? May mga ganyang tao na makapag-isip ka ng maayos kung merong tamang pahinga. So which is good. Why? Kasi alam na alam mo kung ano ang dapat gawin. Alam na alam mo kung paano mo tutulungan yung sarili mo. Kasi pwedeng napagod ka sa mga ginagawa mo, sa daily routine mo. Pwede na burn out ka, pwedeng na burn out na dahil sa maraming gawain, may nakita ko maraming pending dito. Or na-disappoint ka kasi maraming ang pending na dapat tapusin. Kaya marahil ito yung nagbigay ng pagod sa'yo. Tapos may concern din sa parating late. Ayan. So, make it balance. What I meant is, kailangan talaga ng tamang pahinga. Kasi kung walang pahinga, nakikita ko kasi dito na drain yung energy mo. Na nangihina ka napagod ka nga. So, tama nga naman yung gagawin mo na magpahinga. Pero kung ano man itong nararamdaman mo, like napagod, di ba? Napagod. O nakikita ko naman yung recovery dito. So, claim po itong recovery. Magkakaroon talaga ng recovery kasi nagbibigay ka ng aksyon. So, sa mga ayaw dyan na huminto, na ayaw magpahinga, magpahinga kayo ng mabuti. Kung, let's say, malayo pa yung rest day mo, weekly kasi to
posibilidad na talaga na bibigyan mo ng panahon yung sarili mo. Kung ayaw mo talaga magpahinga, ah, alagaan talaga yung sarili. Kasi maniningil yung katawan mo yan eh. O, pahinga muna, hindi tayo makina. Oo, 'di ba? So, kailangan talaga yan. Kailangan talaga Libra. Pero nakikita ko naman dito na most of you, bibigyan mo talaga ng panahon yung sarili mo. So, claim niyo po itong recovery. Okay? May nakita ko dito ang ilan na na-disappoint kasi may unpleasant, may changes, pwedeng nabigla ka sa changes na ito or ayaw mo sa changes na ito or nahirapan ka sa changes na ito na kumbaga nag-a-adapt ka pa. So, pahinga para maging what I meant is pahinga para ma-re-energize ka. Kasi nakikita ko naman dito, babalik ka talaga. Like, babalik ka sa laban. Basta pahinga muna. Okay. May travel ako nakikita dito. Bakasyon, travel, new journey. Importanteng lakad. Actually, new journey. Usually. Okay, new journey. Sinabi kasi ng card mo dito na galingan nyo sa new journey na ito. Kasi magbibigay, sinagot ng card mo dito Libra. So may rason kang magsipag at galingan. Sinagot ng card mo dito na magbibigay ito ng self-discovery or progress sa iyong buhay. Itong new journey na ito. Puro movement. Kaya pala napagod si Libra. May nabanggit ba akong Gemini? Oo, kasi may nagsabi sa akin, Gemini. Baka iniisip kayo ni Gemini or kayo nag-iisip kay Gemini. So this reading is for Libra, okay? Klaro ko lang. Maraming ginagawa. So, prepare yourself. Let's say, napanood nyo to kasi weekly to na hindi pa kayo busy. So, maging handa na magiging busy. Okay, magiging busy ako. So, time management kailangan para hindi ko ma-burn out. Huwag niyong hintayin kasi may nakita ko na burn out Puro movement, kilos talaga ng kilos. Change of position din or status. May nakita ko dito. Relocation. May change of mind ako nakikita. May mode of transportation like car. May lalaki dito older than 60 years old. Yes. Na pwedeng aalis or na-miss mo siya. Kasi hindi na kayo nag-usap. Matagal na kayong hindi nag-usap. Na may feeling ka dito na of abandonment. Pwedeng separation ito, divorce. Or matagal lang talaga kayo nag-usap. O hindi nag-uusap po. Or aalis siya. So may travel din ako nakikita dito So pwedeng na-miss mo siya. Na sinabi naman ng card dito na okay, nangyari na to sa nakaraan nga. Naalala mo na hindi na kayo nag-usap. So a situation that must be accepted po. A situation that must be accepted na naalala mo yung mga nangyari sa nakaraan na mismo. Ayan. Lumabas agad? May kausap ka dito na nakaman in uniform. Marami yan soldier,
police, teacher, nurse, doctor. Sino ba yung naka-uniform dito? Eh? Ah, pasensya na po, naputol yung video natin. So, sana tayo, sa man in uniform. Yes, lalaki po, I think magkaiba to sila. I think magkaiba, di ba may lalaki kanina. Oo, na ngayon, lalaki na naman sa yung isang card mo dito at may professional dealings kayo. Okay, parang ito yung nagsabi sa'yo na nagkaroon ng, what I meant is, nagsabi ng news sa'yo, pero din nagsasabi sa'yo ng house rules, kaya naging stricto siya. Pwedeng na-provoke ka nito kasi, di ba, may stricto na kailangan na mag-follow ka sa rules. Pwedeng na-provoke ka nito kasi may sabi din dito na you're preparing to do battle over an issue. At, may malalaman ka sekreto. Pwedeng siya yung nagsabi ng sekreto. Or may malalaman ka sekreto sa kanya. Malalaman mo na yung sekreto niya. Yan. So, may mensahe ang card po, lalo na sa mga single na babae dito, na excuse lang po sa mga naka-man in uniform dito ha. Kung hindi naman po kayo ito, huwag mong tanggapin. Okay? Kasi may mga cross-watcher din dito na magre-react, ganun. So, huwag niyong tanggapin kung hindi naman to para sa inyo. Okay? So, kailangan kong sabihin to para matulungan din yung mga single na babae dito. Remember, this is general reading. Okay? Kasi minsan makakalimutan ng mga viewers dito So, general reading to. Nasa inyo kung naka-resonate kayo. Nakikita ko kasi dito, sabi na yung card, na maging maingat sa mga single na babae dito kasi may tao dito na naka-man in uniform na pinapakita niya sa'yo na mahal ka niya pero may balak mo siyang iwan ka. Sinabi ng card din dito na playboy po siya. So, nasa iyo na po iyan. Kasi buhay niyo po iyan. Nasa iyo na yung desisyon. At sabi din ng card mo dito, ang iba kasi dito parang, di ba sabi kanina, you're preparing to do battle over the issue. May nakita kasi ako dito, Libra, na nanonood ka dyan sa mga social media, sa news. Oo, pero depende naman sa inyo to kung you're into talaga sa news na ito. Like, sa mga nangyari ngayon sa government natin. Oo, na nagkaroon ng conflict, na nagkaroon ng physical force, violence, public force. Ayan, so, nakikita ko kasi dito na talagang pinaglaban mo yung, alam mong nasa yung sa choice mo. Pinaglaban mo yung choice mo, ganun. Tapos, pwede din ang ilan dito na napipi ko na sa mga comment section. Oo, so, ask yourself. Pero depende naman to sa inyo kung kasi advice ng card, ask yourself na deserve bang mag-spend ka ng ganitong energy? Kasi itong energy na ito, like makipag-away, napikon ka na, hindi nagbibigay ng peace of mind sa'yo, magkaka-create ka kasi ng blockages niyan. Oo, parang what I meant is, sana makuha mo tong pinupunto ko. Like, intention ng taong ito na manira ng mood para mapikon ka. Kasi may nangyari sa kanya na gusto niya ipasa sa'yo. Gusto niyang mangyari din sa'yo. Papayag ka ba niyan? Libra. Pero nasa iyo na to ha, kasi buhay niyo po iyan Yan ang sabi ng card, papayag ka ba? Na masisira din yung mood mo. Masisira din yun makipag-argue ka sa mga ganyan. Makakatulong ba to? Ask yourself, makakatulong ba to sa iyong peace of mind? Magkakaroon ka ba niyan ng peace of mind? Magkakaroon ba ng growth? Magbibigay ba yan ng pera sa iyo? Pero kung gusto mo talaga, then go. Basta ang pinupunto ng cards dito, kung itong sitwasyon na ito na hindi nagbibigay ng peace of mind sa iyo, why entertain? Okay? Kasi ang punto dito, 'di ba? We are here to find inner peace. 'Di ba?
So, yan din yung sinasabi na yung card dito. Why mag-spend ka sa mga bagay na magbibigay ng negativity, magbibigay ng blockages sa iyo? Okay? Kasi nakikita ko dito, let's say, na-absorb mo. Kasi ang punto ng taong ito, masisira yung mood mo eh. Bad trip siya, gusto niya mabad trip ka din. Yun yung punto eh. Para magalit ka kasi pasa-pasa yan eh. Gustong ibigay sa iba para fair. Oo. So I know na hindi lahat na mag-agree nito. Pero gusto ko lang ipupunto kasi ayaw ng cards na ma-distract ka eh. Ayaw ng cards na magkaroon ng blockages sa inyong energy. Why not mag-spend time ka sa mga bagay na magbibigay ng inner peace sa'yo? Why not mag-spend time ka sa mga bagay na magbibigay ng malaking pera sa'yo? Focus sa trabaho. 'Di ba? Umiwas muna sa toxicity kasi okay, napipikon na ako. Kasi may mali eh, may mali. Dapat ipaglaban ko tong tama. Napipikon na ako. Distansya muna. Balik ka lang kung okay ka na. Okay? Hindi ibig sabihin na pinapastop ka. It's your choice, Libra. Kasi nakikita ko talaga na apektuhan yung energy mo. Basta, intindihin na lang na we cannot please everyone. May sarili silang opinion, may sarili silang experience, may sarili ka ding opinion, may sarili kang experience. Okay? May nakita nga ako dito may nalaman, kaya pala nag-react siya kasi ito yung sikreto niya. May nakita din akong ganyan. Tapos may sitwasyon din dito na pumunta ka sa place na ito. Tapos nararamdaman mong hindi ka welcome. Yan. Pwedeng na-provoke ka, pwedeng na-inis ka kasi may mga ganyan na trato eh. Again, we cannot please everyone. Choice nila yan. Choice mo din to. So, seek inspiration. Mag-focus ka sa inspiration. Yan, magbibigay yan ng inner peace sa'yo. Kasi ayaw talaga ng cards na mainit ang ulo mo, ayaw ng cards na ma-disappoint ka, gusto ng cards na magkaroon ka ng balance sa inyong energy. Okay, may mga kausap ka dito. I think grupo to eh. Grupo. Nag-uusap kayo, eto na yung desisyon ko, okay ba sa inyo? Pwedeng nagdesisyon ka na hindi lang para sa yung sarili, para din sa kanila. Kasi kung okay sa inyo, i-go ko na to, bibigyan ko na to ng action, mag-move forward na ako. May ilan din dito na magte-test eh. Ito yung si option 1, ite-test ko muna kung effective to, go na. Kung hindi to effective si option 1, si option 2 na naman. Nagte-test ka. And some of you, you're weighing the pros and cons in a situation. Kumbaga, gusto mong may opinion yung ibang tao. Pwede ngang nagbe-brainstorming kayo, Libra. Kasi may gagawin kang desisyon. More on conversation tayo. Marami kang kausap ngayong week na ito. Iba-ibang tao, may successful negotiation. Ay, wow. May interview din. Pwede din, family mo ito, kasamahan sa bahay, yung kausap mo. May babae dito. Babae na naman. Babae na naman. Marami kang ang kausap. Pwede din naman ikaw to or pwedeng siya. Kung hindi ka babae, pwedeng siya. Magkakatanggap ka ng what I meant, itong taong ito ay handa kang tulungan. Like, nagsiserve siya sa'yo, ina-assist ka niya, na pwede din may na-hire dito as a crew. Receiving help or offering help to others. Again, this is an act of giving and receiving. Pwede ikaw yung nagbigay ng tulong,
Or pwedeng ikaw yung nakatanggap ng tulong. May regalo nga eh. May regalo ako nakikita dito. So, I think this is about sa connection sa tao. Sa, di ba may nag-uusap. Yan. Magkakaroon pa ng development, progress, improvement. Ayan. So, let's proceed. Maraming mensahe for you, ha? Libra. Kuha tayo ng message for you, Libra. Ngayon, June 8 to 14, 2026. Don't let your past hold you back. South Node. Okay. Ano to eh, may nakita ko ditong sa message. Kasi pwedeng nagkaroon ka ng unhealthy connection sa nakaraan na naapektuhan yung decision mo sa present. At tong nangyari sa nakaraan, ito yung nag-hold back. Like, pinipigilan eh. Oo, ito yung pumipigil sa'yo. Itong nakaraan, para hindi ka maka-move forward, para hindi ka makagawa agad ng desisyon. Ayan. So, sinabi ng card dito, wag mong hayaan na kontrolin ka ng past mo. Kasi past, ano na yan eh, anong tawag nito? Tapos na yan. So, South Node is, represents your past lives, old habits, comfort zone, na kailangan mong i-let go eh. Okay? That you must leave behind to grow. Kailangan mong i-let go na to. If you're serious about your growth, then you have to step out from your comfort zone. Let's say may opportunity. We need to say that is this opportunity is for the future. Okay? Na nasa comfort zone ka. Okay? Na itong kailangan kang lumabas sa comfort zone na ito para makuha mo itong mga success, improvement, development, magagandang mangyari sa buhay mo, growth. Okay? Kasi alam naman natin sa loob ng comfort zone, walang mangyayari dyan eh. Slow ang growth dyan. Kailangan mong lumabas, oo, very challenging. Pero may matutunan ka sa challenges na iyan. May kasamang success yan. So, growth happens when you move away. Okay? So, kailangan nang i-let go ito. Kasi unhealthy connection sa nakaraan, yan yung nag-hold back sa'yo. Huwag mong hayaan na pigilan ka ng iyong nakaraan. So huwag mong pahintulutan na ang iyong nakaraan ang maging hadlang sa iyong pag-unlad. Pag-isipan niya ng mabuti. Huwag mong hayaan na makulong ka sa iyong mga nakaraang gawi. Okay? So, ayan. So, may malagang mensahe yan. Tandaan niyo po iyan, Libra.
energy ni Libra. Libra, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Wow, success and enjoyment. A time of enjoyment and you're feeling safe. Naging wais ka sa pag-handle ng iyong finances, hindi ka madamot, masaya ka makatulong sa kapwa mo. May plano ka magbakasyon, no? Dalawang card mismo nagsabad dito na gusto mong bigyan ng oras yung sarili mo. At sinabi naman ng card mo dito na deserve mo ito, Libra, dahil naging masipag ka sa araw-araw. May nakita akong promotion po dito. Marami kayong orders, customer, promotion, pagtaas ng kita, sweldo, allowance, or ng iyong posisyon. So this is your lucky week. Wow, ang ganda naman nito, Libra. This is your lucky week. Harvest time po ito. Lahat ng tinanim mo nagbo-bloom. You love yourself more. Ay, wow. So sabi ng card ha, treat mo yung sarili mo kasi deserve mo ito. So financial security is yours. So relax at enjoy. Kahit magbabakasyon ka, pagbalik mo, abundance pa rin yung naghihintay sa'yo. Libra. So deserve nyo talaga tong bakasyon na ito. Ang ilan sa inyo magde-decorate ng bahay, mag-renovate ng bahay, nagbakasyon. Basta you're focused on what brings you the most peace. Which is good. Claim nyo po itong success na ito, Libra. Kasi napagod ka dito eh. At least may success, may natapos. Oo, ang pagpahinga po ay nakapagbigay na increased productivity and a healthier mental state. So you need to relax, calm your mind, and reflect. It might be ugali mo talaga, Libra, na lumabas to kanina. Tandaan mo na nagpahinga ka kasi pagod ka. Oh, lumabas siya sa dalawang card mo. Na ugali mo talaga yung makapag-isip ka ng maayos kung pahinga muna. Lumabas pa rin siya dito sa tarot cards mo. So, deserve niyo po itong bakasyon na ito, Libra. Libra, sa career and money nyo, ang ganda ng blessings po. Wow! Alam niyo naman, sa mga nakakilala sa akin, sinishare ko talaga ito sa inyo. Ang gusto ko talaga yung blessings ng ideas kasi, syempre, galing to sa universe na ipapagawa talaga. Like, pag kailangan pagyamanin mo. Itong mga ideas nito ay magbibigay talaga ng kaunlaran sa atin. Claim. Marami kang naisip na bagong ideas para sa ikakabuti na yung negosyo, trabaho man, or at kaperahan. So, claim nyo po. Gusto nyo alagaan ng mabuti yung mga ginagawa mo dyan na nagbibigay ng pera sa iyo. So, claim, 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 claim. Success pa rin to eh. Which is lumabas din sa inyong energy. Libra, may advice ang card nyo po, lalo na sa kaperahan nyo. Tamang pag-manage ukol sa pinansyal at budget para mas lumago pa ang iyong kaperahan. Huwag kayong mag-overspend sana sa inyong mga ginagawa dyan. Oo, kailangan ng tamang panahon para sa iyong sarili, sa pamilya, sa partner. O, balanse, hindi po masamang magsipag. Balanse lang po para hindi kayo mapagod. Pero nakita ko naman dito, bibigyan mo ng panahon yung sarili mo, magpahinga.
Okay? And some of you na dito nagbabudget para mag-travel. Nagkaroon ng balanse, nagkaroon po ng pagkakaisa. Libra, gusto nyo bang ma-notify kayo, ma-prompt kayo, like mapanood nyo po agad yung premiere ng video natin? Kung gusto nyo po, i-click nyo po yung bell notification dyan. Kung hindi nyo po alam, magpaturo po. Huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Libra, napanood nyo na ba yung tatlong video nyo po tungkol sa June 2026, monthly Gabay Tarot Reading, first half of the month, June 1 to 15, 2026 po iyon. 3 months from now, June, July, August 2026, tatlo po iyon. Kung nakalimutan nyo, kung hindi nyo pa napanood, andito lang po sa channel natin, hanapin nyo po. Much better kung pupunta kayo sa playlist ng channel natin. Sunod-sunod po yan. Naka-separate na talaga by zodiac sign siya sa bawat folder. I-click nyo po para sunod-sunod yung video nyo. Okay? At nag-offer na po ako ng rush reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay, Libra. May mga pagkakataon naman. Sa mga single dito, may pagkakataon ha. Pwedeng may nagustuhan ka na, may nangligaw na sa'yo. Aminado ka naman dito na defensive ka, na ayaw mo masaktan, guarded ka. Like, ayaw mo muna magkaroon ng relasyon, some of you. Opo. So, pag-isipan niya ng mabuti. Kasi deserve nyo naman mahalin. Na, kung masyado ka ng defensive or guarded ka, fear kasi to kailangan kasing i-release yan. Deserve mo naman na mahalin, Libra. Ang importante dyan is anong tawag nito? Forgiveness. Forgive yourself, forgive the situation, or kung kaya mo i-forgive na yung taong yon, then go. Gagawin mo naman to para sa peace of mind mo. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, umiiwas ka ng confrontation, away, para hindi ka or kayo masaktan. Kumbaga, nililimitahan mo yung sarili mo. So, fear din to. Kailangan i-release yan. Oo, ang hirap kasi niyan, araw-araw may fear ka. Like, baka mag-away kami nito. Fear kasi yan. So, kailangan i-release po yan. Kung kailangan mag-usap kayo, then do it. Oh. Oh. Ang ilan sa inyo nakilala nyo na. Nagkikita ko naman dito sa mga single po na excited kayo, kaya lang laban bawi So, sinabi ng card, i-release mo tong fear na ito. Pero nakikita ko talaga dito, Libra ha, excited ka na gusto mo siya makilala, gusto mo magkaroon ng relasyon na, pero take things slow, kilalanin mo muna, sabi ng yung card. Para fair sa kanya, fair din sa'yo. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, may nakita ko ditong proposal ha, pwedeng literal na proposal to, nakasal, engagement, or di kaya project ito. Okay, may pangyayaring aminan. Makaka-receive din kayo ng magandang balita. Magkakaroon ng healing, nagmo-move forward kayo. Oo, this is healing, you're embarking on a healing journey. And some of you magsarili na talaga. Nag-clarify na naman, 'di ba? Magbuo na ng pamilya. So mag-move forward kayo, lipat bahay kayo para makabukod, para magbuo ng pamilya. May ilang couple din dito na mag-asawa na magbubukod na kayo. Opo. So, ang ganda. Pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Libra, see you tomorrow. Maraming salamat po.